Samantala, kasado na ang pagpapatupad ng maximum suggested retail price para sa mga imported rice. Ngayong Enero, yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Kada buwan, 2 beses nagpupunta ng grocery si Eliza. Marami raw silang nakatira sa kanilang bahay at pinagkakasya nila ang 12,000 pesos na budget nila sa grocery kada buwan. Kung titingnan, malaki ito. Pero tila kakarampot lang ang nabili ni Eliza. Kaya nangangamba siya kung tataas pa ang presyo ng bilihin. Siyempre mahirap naman po, lalo na po sa kagayan namin. Walang ganong trabaho, mahirap po. Pero ayon sa Department of Trade and Industry, posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilihin. Pero paniniguro nila, hindi ito aabot sa 5%. Actually, itong mga manufacturers na to, they really also understand the plight of the consumers. So, nakakaintindi sila. So, we also have constant conversations and constant meetings with them. Ilan sa mga inaasahang tumaas ay tinapay, sardinas, noodles, kape at gatas. Habang ang Department of Agriculture ay magtatalaga ng maximum suggested retail price sa imported rice. Ayon sa DA, simula January 20, 58 pesos na ang pinakamahal na imported rice. We cannot set it. We will recommend to the President price ceilings. Ang Presidente ang magdedeklara ng price ceiling. Sa ngayon kasi, umaabot sa 65 pesos ang halaga ng imported na bigas. Makikipag-ugnayan din sila sa mga supermarket para masigurong masusunod ang presyo na nakalaan sa mga imported rice. Unti-unti na rin sinisimulan ng DA ang pagbebenta ng sulit rice sa halagang 36 pesos. At sa pamamagitan nito, mahatak pababa ang presyo ng bigas. Maybe a little because of course, if more people buy the sulit rice, then the demand shifts. Mag-move yung demand from this 5% rice to sulit rice. So, inaasahan na magkakaroon ng full launching ng sulit rice sa mga susunod na araw. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.